Check my first. Organ. Where's the water? Special ka eh. Tinumit ako natin ngayon ang Miyerkules na hapon. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng Sa Diyos
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-kaisa ng Espiritu Santo na sumayin lahat. At sumayin rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, ngayon ay Miyerkules na ako. Sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa. Ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdalamhati at pagsisi sa mga kasalanan. Ipinabahid sa ating mga noo ang ako. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na may kaakibat na tunay na pagbabalik loob, pagbabago ng isip at puso o mitanoya. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid natin hindi sapat ang ating sariling kakayahan o papabawi ang ating kasalanan. Manalangin tayo. Aming makapangyarihan, ipagkaloob mo masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang pagtiis ng kagutuman ang pakikipagtungalian bilang sa kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang mga salita ni Propeta Joel ay isang tingin na panawagan at pagpapahayag tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. May dahilan tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, "Mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbaliw kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring hinapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing buti at alak. Ang trumpeta ay ipaninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Igutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Ipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo tumayo sa pagitan ng pasukan at ng gambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya ay nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa loob tugunan, poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, umahal ko ang Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tinisin mo sana ang aking karumahan, at patawad mo iyaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway.
Ibalik at ako ay gawin mo ang tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Oo, iyong kaawaan, kami sa iyo ay nagsisuway. Ang Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayo higit na magsikap na lumapit kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hinihikayat tayo ni San Pablo na malugod nating tanggapin ang mga biyaya ng mapagligtas na pag-aalay ni Kristo, anak ng Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, para ng Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ipinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Iyamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanig namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat, sinasabi niya, sa kapo ng panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakuluhan kita. Tingnan niyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag ninyong handaan ang pasasakatulaan ng mihinang kalooban. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya na, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. Ang gagatihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkalimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga palulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno.
Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayoto, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayoto ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. 40 years po tayong maghahanda. No? Nandito na naman po tayo kung saan mag-isahan natin ang ating paghahanda. Lagi mo tayo maghahanda, Father. Pero itong paghahanda nito ay kakailan itong paghahanda nito dahil sa ang ating pinakatulog na pagdiriwang. Ay after itong 40 days, pagkakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong ibang katotohanan po ang lahat ng mga iyon. Kung hindi, doon sa Easter Vigil, Easter Sunday, Paschal Mystery. Yung lahat ng ating ordinary time, Christmas time din, lahat po yan ay nakatuon papunta doon. At ito yung pinaka-intense. Kaya nga, yung mga hindi nagsisimba ay nagsisimba para lang mapagkakiran ng ako. Sino hindi nagsisimba dito kayo na nagsimba? Buti na lang kayo nagsisimba natin. No? Dahil parang talaga, season na lang. Magsisimba kapag ganito. Magsisimba kapag Biyernes Santo. Yun na ang simba. Dahil yun ang talagang kanilang nalalaman na pagsisimba. Pero sa amin, kung saan, nasusundan natin ang pananampalataya at ubusbong na sa ating puso, ito po rin napaka-importante sa atin dahil pagpapalaki. Dahil sa bawat araw ay nakikilakan tayo. Bawat araw ay lumalaban tayo. Kung wala kang sandrata, madali kang, malupig ng demonyo. No? Kaya itong 4 na araw, 40 days ay paghahanda, pagpapalakas sa ating espiritu. Hindi lang po sa ating katawan, kundi pati sa ating espiritu. Lalo po ito palakas ng ating katawan, Father, hindi naman ito makain, pakastin na ako tayo. Lalo naman, lulipastin natin ngayon eh. Kung saan ka ito, observe the law, at the same time, pakastin din po tayo. Pero yung iba, nakafocus doon sa pastin sa labas, baka sa rin, baka may problema ko, kumakain ako ito, nalulipin na ako. Pero sa atin, no? Kung hindi, kung nagugutom ka, huwag kang magpapakita. Pero nandito hindi encourage yun na. Ano ba makita dahil we do it by love, not by the law. Because the highest form of law is love. The love of Jesus. Kaya gawa yung batas para makita natin kung gaano po kamahal tayo ng Diyos sa mga bagay na ito. Hindi po tayo nakanina sa batas. Pero huwag po natin gagawin dahil we have the law. Kaya nga, duble. Kung sa baga, mas lubi din ang lakas natin dito. Mas lubi din ang pagpapala ng ating pananampalataya. Ano yung gagawin po natin mga kapatid? Unang-una, sa levels ng abo. Una ay talindan natin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Talindan natin ito. Sa unang pagbasa ko, napapansin po ninyo, ano sinasabi doon? Return to me with all your heart. Return to me with all your heart. Bakit? Dahil ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin. Wala pong tao na nandito na wala pong kasalanan. Tayong lahat ay may mga kasalanan. Napabawasan man, pero tumutubo rin. Napuputulan man, tumutubo din. Nandoon lagi ang demonyo 24/7 po ito. Saan pa lang po kayo nakasala? Kapag nabili po tayo ng mga mahabang oras, saan? Sa mga bagay. Saan? Sa mga tao. Kaysa sa Diyos. Oo. Masama ba nga ito? Hindi. Pero pag binigyan mo ng mahabang oras, ang party. Nagpa-party ka ba kayo? Kain na yan, wala na yan. Kain. Lagi ko makain. Kain na rin yan. Ano pa? Inom. Wala na. O kain na rin yan. Dito tayo, gadgets.
check yan. Cellphones, na-check yan. TV, wala ng TV, laptop na lang, cellphone sa lahat. Check pa rin yan. No? Facebook, mas lalong check yan. Mahaba ang oras sa pagtitingin sa mga ito at nandoon yung mga content na kung saan nakakasala ka. Kahit hindi ka nakakasala, nakakalingin ka lang ng mga larawan dyan, ano yung mga nailagay dyan, o ano yung mga content na yan. Makaalala ka yung content na yun, puro galit, naalala mo yung kaaway mo. Nagagalit ka. Naalala mo, nakasala sa isip. Nare-record mo na. Kasi bakit? Mahaba. Pero kung tinitingnan mo lang yun doon, na kung saan, ay mga messages na kung kailangan, kung ayaw mo na kasi namumuta ka, ayaw mo na ganda ka, itabi mo na siya, hindi ka hindi nahahaba yung oras mo, hindi kinasay. Kung mahaba ang oras mo natin mga kapatid, doon po pumapasok yung kasalanan. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos, mahal mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. Doon po dapat within 40 days ang hinihingi na intense. Okay? Within 40 days, kailangan pumasok po tayo. Ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya sabi ko, kailangan natin ito sa pagpapalakas ng ating espiritu. Kailangan natin ito sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Pangalawa, kailangan natin magsikritisyo. Pigilan natin ang ating mga sarili. Sa paggamit, sa paggamit ng mga gadgets, sa paggamit ng mga cellphones, sa paggamit ng mga material ng mga makay. Pipigilan natin ang ating sarili. Bakit? Hindi lamang po yun. Kung hindi, pigilan natin ang ating sarili na huwag magkasala. Hindi mo ginagamit yan para huwag ka magkasala. Konting time lang ang ginagamit mo para hindi umahaba. Depende lamang po yun sa paggamit po natin. Pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. At bumalik po tayo doon sa kalooban ng Diyos. Pasok ka lang. Kahit nagtatrabaho ka, oras. Kahit nagtatrabaho ka, nagdadasal ka. You're actually ka. Pwede ko kayo gagawin o hindi? O hindi. Baka iwas ka pa sa chismis. Nakaiwas ka pa sa mga sinasabi nila na hindi maganda sa iyo. So you are protected. Why? Because you are praying. No? Mamaya, lalagyan natin ng abo ang bawat noon natin. Sasabihin ng pare. Repent and believe to the gospel. Hindi naman po tayo magpapalagay ng abo dahil requirements ng Mercury's ng abo. Ang daming mga ibang mga lagi na kung saan ba ito? Mayroong mga maliit na abo. Tapos humihingi sila. Tapos nalalagay sila ng abo. Tapos nagsisilbi-silbi. Nandito na rin na. No? Yung item, hindi ko nakita naman yung abo eh. Totoo yun, nanghihingi sila kanina ng maliit kasi nagbibigay ng abo. Sabi ko nga, ibigta ko kayo itong abo dito sa resource kaya ikita siguro. Kailangan maintindihan kung bakit kayo naglalagay ng abo. Hindi lang yung lalagyan ka ng abo. Hindi lang sa San Miguelas, ano na special. Doon na tayo magagaling. It means, magpakumbaba tayo lagi. Hindi po tayo magpapalakas. Magpakumbaba. Dahil, bakit? Ano bang sa lahat ng mga sinasabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, gantimpala, puro gantimpala ang sinasabi. Magpe-prayer ka, gantimpala. Papapasting ka, gantimpala. Magbibigay ka, gantimpala. Sino nagsabi? Si Jesus, gantimpala. Kaya ginagawa natin ito dahil mayroon tayo gantimpala. Pero hindi natin gagawin ito dahil sa ating sarili lamang. Kundi, ito yung kalooban ng Diyos at ipipurify natin ang ating sarili. Lilinisin natin ang ating sarili. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na makita natin yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating mga kapatid na mga mahihirap. Okay. We do fasting. Sino nagka-fasting na dito ngayon? Sino nagka-fasting na dito ngayon? Pa-fasting. Hindi naman po sa mga physical.
Kung hindi, we fast for using cutting words and be filled with kind words. We fast from anger and be patient. We fast from worrying and be prayerful. We fast from being selfish and be filled with selfishness and be a giver. We fast from pressure. Say, pressure tayo. But you have to be prayerful. We fast for being pessimistic, but you have to be hopeful. We fast from anger. Okay? Anger. Yun talaga lagi. Ulitin ko ito. Be patient. Be patient. Kasi doon talaga pumapasok ang espiritu ng demonyo. Madidemonyo ka. Lalo na pag ikaw ay gutom. Ang bilis mag-init ng ulo. Yung mga sasakyan sa labas, sigsag-sigsag yan. No? Bakit? Dahil wala sa teaching nila to eh. Sa atin meron. Kaya we have to be aware. Now, excuse ba? Hindi ka excuse. Bakit? Kahit gutom ka, kailangan mo palaliman. Dahil yun yung panahon kung saan lumago ka sa iyong pananampalataya. Kaya kung galit yung isa, huwag magalit. Pasensya. God bless. No? Sige mga kapatid, kung ikaw ay gossiper, chismoso, chismosa, be filled with silence so that you can listen. Okay? So, makikita natin mga kapatid na napakaganda ng ibigay sa atin ng Ebanghelyo. Bakit? Ang dami na kasing mabigat na ang kalooban eh. Ang dami na kasing mabigat na ang puso eh dahil sa mga galit, pressure, nagsasabi na hindi maganda, nilabas yung galit para mawala yung galit, pero hindi, nandoon na rin. Napakaganda. Dahil hindi naman po ito, kung hindi dinadala po tayo sa paggawa ng tama at mabuti. Kung ano po yung gagawin, hindi na po nagpa-fasting ka, dahil yun po. Kung hindi, mayroong produkto ang iyong ginagawa. At ang Diyos na kita sa iyo, ang gaganting pala. Kung hindi ka magagantimpalaan po dito, at hindi mo nakikita, or let's say, gagantimpalaan ka sa pagiging pasisyoso mo kahit doon sa loob ng opisina, ay chinichismis ka, nakita ng amo mo, pero hindi ka nagtitagit, o may bonus ka. Ano yung bonus? Naging malapit ka sa kanya. Naging magaan yung loob niya sa iyo. Gantimpala yun. Makalangit na damdamin yun. Na sometimes hindi lang namin ito nakikita, pero ang grasya ng Diyos nandoon. Hindi na tayo mag-focus sa grasya kung saan dinaan. Kung hindi, yung grasya ng Diyos na nagpapagaan sa iyong kalooban. Kaya mga kapatid, hindi naman po ito sa mga bagay na ito, kundi nagpakasing po tayo. Nagpakasing po tayo para makasave. Hindi tayo kumakain ng karne, binabawas-bawasan natin ang ating pagkain, binabawas-bawasan yung pagkain para makapag-save. Hindi ilagay sa bangko, kung hindi ibigay sa mahirap na tao. Ayun eh. Pag ay almsgiving eh. Okay? Huwag ilagay sa bangko, kung hindi ibigay sa tao. Kahit ngayon na holidays na ito, kung magsisipan kayo, pero bigyan ninyo dahil ito ang hinihingi. Hindi pa tayo makapabigay sa labas, makapakita tayo o ano ang magagawin natin. Bawal po yun, pero ang sa loob ng simbahan, nandiyan ang simbahan. Kahit maliit yan, napakalaking halaga po yan. Kaya pinupunto po dito mga kapatid, ay good deed has been done in a right intention, not by our own attention. Dahil kung gagawin po natin for our
own intentions and to catch others' attention. Ano pa ang matatanggap mo mula sa Diyos? Wala na. Bakit? Napupulong ka na ng pagbuya sa mga tao at hindi na kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Dahil yung pabuya ng tao, ang iniisip mo, yun ang pabuya ng Diyos. Hindi ko lang alam kung maganda sa inyo yung hindi ka masabihan ng maganda kahit na tumutulog ka. Okay? At least nakatulog ako. Pero may mga tao na kung saan tumutulong, nangihinakit kasi hindi na knowledge. Yung pag-isa malamang, papasokin ko. Hindi ba na nailagan, hindi ba na nabasa ng kompetitor ang apelido, nagagalit na. Wala nang apelido, kung mapag-isa kayo, wala na ng Diyos yun. Pero yung iba, nagagalit, bakit hindi binabasa yung apelido, Father? O, pasok sa opisina natin, mabasa ang apelido. Kung babasahin pa ang apelido, napakahaba na. Pero alam na ng Diyos, yan na nga, simple things lang yan. Napangisa ka, hindi mo pumapasok ang pagkasala dahil galit ka. Karapatan ko to dahil nagbabayad ako. Hindi, yung pera na yan ay sa simbahan. Yung pera na yan ay sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos, ibigay mo kay Sisa. Hindi mo na pagmayari yun. But, ang puto ko doon, yung kasalanan. Hindi ba tayo magkakaroon dito doon? Dahil ang Panginoon, kasama ito, yung pag-iwas ng pagkakasala. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nag-anyaya sa atin na kung saan kailangan natin bumalik sa Kanya. Okay? Kailangan natin bumalik sa Kanya. At pakinggan natin siya ang kanyang kautusan upang makita natin ang kanyang pagmamahal. Pakinggan natin ang awit na ito. Iwasan natin ang pagkakasala. Ang Diyos ay naghihintay sa pagbabalik natin. In the season of death, it is not about set aside of all the sins that we commit, but also we have to do beautiful things and good things to God and to others. Amen. Ngayon ay ang abo ay basbas na po. Hindi ko na basbasan ang abo. Pinayayahan ko na kumanta ng choir habang malalagay ko ng abo. Magsibukan mo na lahat. Hintayin po natin ang service team na assist po tayo para sa paglalagay ng ako. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, buong kababaang loob tayong lumapit sa pagpapatawag at pagpapala natin Diyos at sabihin natin, O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. O O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa simbahan, magkalooban mo sila Papa Leon apat, Obispo Aldo, at lahat ng mga obispo, pari, religyoso at mga laito, ng puso nagsisisi para sa panguluhan at mabungang panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. O O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang pamahalan, Sheikh Michelle Ahmed Al-Jabbar Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ng bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa lahat ng nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa mga dukha at inaapi, ipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang mga kapatid naming agarang nangangailangan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa imaong mga mahal namin, salubungin mo sila at papasukin sa walang hanggang kaharian at tangkilikin sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Itaas din natin ang mga kapatid natin na kailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Kamanay mapagpala, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsuko ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang muling kapatid. Manalangin kayo mga kapatid, umapahay natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagpaginawa ang Panginoon itong pangalan sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan ng banal. Hawa namin
lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamahal na sakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami ay pagdapating makinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagkasalungat sa pananagot ang iyong itinaas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugan at ang pagkakabuti namin ay iyong ikinalarangal. Kaya isa na mga anghel nagsisiyawin ng papuri sa iyo na walang mungkay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kalooban na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusong loob ng maghinandog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ipahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay na nagtitibay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung ninarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin kami sa pag-ibig, kaysa hindi na aming Papa, at ihalo ng obispo at ng dalang kapayaan at laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asa sila muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isang Jose na kanyang karisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubinin ng mga kalinotos at puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahin natin ang kaslo. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinamalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag naming pagkakasala. Pagkalungan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigay ko tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace and love with you. Amen.
sanlibutan. Mapalad ang mayayahan sa kanyang piling. Panginoon, ikaw ang nakakapagpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Kung tayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluhan namin sa aming nawang pakikinabang ang pagkamit ng dulot ng kagalingan ng kagutumang kusang naming pinag-iisa at iyong kinanludan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsipo kayo habang itinagawan ang pagpapala. Ama naming mapagmahal, nililigan mo ang iyong bayan kahit na may mga kaalib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa kanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga hindi pa po nalagyan ng abo, lumapit na lamang po dito at maglagay po kayo ng abo. Mamaya na after ng Mass. Ang pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa aming banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.